Imagine this scenario. Biyernes ng gabi, umuulan ng malakas at nakatayo ka sa gilid ng EDSA o nakapila sa MRT. Pagod na pagod ka na galing sa siyam na oras na shift sa opisina at basang-basa na yung sapatos mo kakahintay ng masasakyan. Habang nakatayo ka doon ng halos isang oras, nilabas mo yung phone mo at nag-scroll ka sa Facebook para malibang at makalimutan yung pagod mo. Tapos, bigla mong nakita yung post ng batchmate mo noong high school. Nakapost siya sa harap ng isang brand new na sasakyan sa loob ng kasa. May malaking red ribbon pa sa hood. Ang caption niya, "Hard work pays off. Thank you Lord for this new blessing. Bye commute." Biglang pumasok sa isip mo, deserve ko rin to. 5 taon na akong nagpapakahirap magtrabaho, kailangan ko na rin ng sasakyan para sa peace of mind ko. Kaya ko naman siguro bayaran yung monthly amortization. Kapatid, bago ka pumunta sa car dealership bukas para mag-inquire at pumirma ng 5 taong auto loan contract, kailangan mo munang mapanood ang video na ito para hindi masira ang kinabukasan mo. My name is Juan at baliw na baliw ako sa pag-aaral ng brutal math at ng nakatagong katotohanan sa mga personal finance decisions natin na madalas nating i-romanticize. Kung nahihirapan ka dahil feeling mo ubos na ubos ang sweldo mo kakahulog sa mga utang na hindi mo naman maintindihan kung bakit hindi natatapos, click that subscribe button. At kung makatulong ang brutal na katotohanan ito para mailigtas ang milyon-milyong piso mo, hit the like button na rin. Actually, basagin muna natin ang isa sa mga pinakamalaking financial myths na pinaniniwalaan nating mga Pilipino kapag bumibili ng sasakyan. Ang paniniwala na ang pagbili ng brand new na kotse ay nagbibigay ng peace of mind dahil wala kang aayusin at bago ang makina. Tingnan mo to ng mabuti. Ang brand new car ay hindi nagbibigay ng peace of mind. Ang totoo, nagbibigay yan ng 5 taong walang patid na financial anxiety. Huwag tayong mag-imbento ng kwento. Ilatag natin ang official numbers at mag-math tayo. Pag-usapan natin ang pinaka-basic at pinakasikat na sasakyan ng mga young professionals ngayon, ang Toyota Wigo. Ang average SRP or presyo ng isang brand new Wigo ngayon ay naglalaro sa around 700,000 pesos. Napakalaking halaga nito para sa isang ordinaryong empleyado dahil karamihan sa atin ay walang 700,000 in cash na nakatago sa bangko, mapipilitan tayong kumuha ng 5-year auto loan. Dito magsisimula ang kalbaryo mo. Una, maglalabas ka ng 20% down payment bago mo maiuwi ang sasakyan. That is 140,000 pesos. Goodbye agad sa savings mo na inipon mo ng ilang taon. Tapos, magbabayad ka ng around 12,000 pesos kada buwan sa loob ng 60 months. Umuulan man o umaaraw, may sakit ka man o wala, kailangan mong magbayad. Kung imu-multiply mo iyan para makita natin ang kabuuan, 12,000 times 60 months equals 720,000 pesos ang ibabayad mo sa bangko. I-add mo ngayon yung 140,000 na down payment mo kanina. Ang total na inilabas na pera ng bulsa mo ay 860,000 pesos para sa kotseng 700,000 lang ang halaga. Pero wait, hindi pa tayo tapos. May hidden tax pa ang ego mo. Ang tinatawag nating comprehensive insurance na required kapag nakaloan ang kotse. Sabihin nating nasa 20,000 pesos a year ang insurance times 5 years. That is, another 100,000 pesos na ibabayad mo para lang protektado ang interes ng bangko. So, pagsama-samahin natin ang kabuuang ginastos mo para sa 700,000 pesos na sasakyan sa loob ng 5 taon ay umabot ng halos 960,000 pesos. Tapos, fast forward tayo. Pagkatapos ng 5 taon ng paghihirap, fully paid ka na. Nakuha mo na ang OR/CR. Yay hey! Gusto mo na siyang ibenta para mag-upgrade. Pumunta ka sa Facebook Marketplace para i-check kung magkano mo mabibenta ang kotse mo. At doon mo nakita ang brutal na katotohanan. Ang value ng Wigo mo after 5 years ay nasa 350,000 pesos na lang. Boom! Welcome to the depreciation cliff. Tignan mo ang math. Gumastos ka ng 960,000 pesos sa loob ng 5 taon. Pero ang natirang value or asset na lang sa iyo ngayon ay 350,000 pesos. Ibig sabihin, nagtapon ka ng mahigit 600,000 pesos para kang nagsunog ng 600,000 piso na pinaghirapan mo sa opisina. Ngayon, pakalmahin natin ang utak mo. Tignan natin ang kabilang option, ang option ng mga totoong mayayaman, the second-hand cash method.
Paano kung sa halip na umutang, bumili ka na lang ng 5-year-old na Wigo sa halagang 300,000 pesos at binayaran mo ito ng cash? Juan, baka sirain yan kasi luma na. Okay, valid fear. Mag-allocate tayo ng 30,000 pesos extra para sa general repairs at palit ng 4 na gulong para mukhang bago ulit. So ang total cost mo or nilabas na pera para sa second hand ay 330,000 pesos lang. Ang pinakamaganda dito, wala kang utang sa bangko, wala kang 12,000 na hinahabol buwan-buwan. After 5 years na ginamit mo yung second-hand car, ibebenta mo na siya. Magkano pa ba ang bentehan ng 10-year-old na Wigo sa market ngayon? Nasa around 150,000 pesos. Oo, bumaba pa rin ang value niya kasi sasakyan yan eh. Pero compute natin, gumastos ka ng 330,000, nabenta mo ng 150,000. Ang total na nawala sa iyo ay 180,000 pesos lang over the 5-year period. I-compare natin ngayon ng magkatabi para magising ka. Sa brand new car, natalo ka ng 600,000 pesos. Habang sa second-hand car, natalo ka lang ng 180,000 pesos. That is a massive difference of more than 400,000 pesos. Halaga na yan ng isang negosyo o down payment sa bahay na sinunog mo lang sa depreciation. Dito na nagiging sobrang interesting ang lahat. Here is the mind-blowing part na hinding-hindi ituturo sa'yo ng mga car agents. Paano kung pinili mo yung second-hand car at yung 12,000 pesos na ibinabayad mo sana sa bangko monthly para sa brand new car ay ininvest mo na lang buwan-buwan sa Pag-ibig MP2 na nagbibigay ng average na 7% tax-free compounding interest? Mag-compute tayo ulit. 12,000 pesos a month na ininvest ng tuloy-tuloy for 5 years, kumikita ng 7% annually. Alam mo ba kung magkano ang aabutin niyan after 5 years? Ang pera mo sa MP2 ay magiging around 860,000 pesos. Let that sink in. Pakinggan mo to at ikumpara mo ang dalawang buhay. Kung nagpadala ka sa Ego at bumili ng brand new, after 5 years, may kotse kang 350,000 na lang ang value at zero savings ka sa bangko. Pero kung ginamit mo ang utak mo, bumili ng second-hand in cash at ininvest yung difference sa MP2, may kotse ka pa rin na tumatakbo na maghahatid sa iyo sa trabaho worth 150,000 plus may 860,000 pesos ka na cash sa bangko. You literally became a millionaire in total assets just by choosing the older, smarter car option. That is the brutal math. Kung ganito ka-obvious ang math at malaki ang matitipid, bakit ba 90% ng mga Pilipino ay pinipilit pa ring umutang para sa brand new? It comes down to behavioral psychology, specifically ang dopamine of the new car smell at ang ating malaking ego. Gusto nating mag-amoy mayaman. Gusto nating ipakita sa mga kapitbahay at batchmates natin sa Facebook na umasenso na tayo sa buhay. Gusto natin yung feeling na tayo ang unang uupo sa upuan. Yung feeling na pinupunit natin yung plastic sa loob ng bagong sasakyan. Pero ang hindi mo alam, according to psychology, ang dopamine hit or yung high na yan ay nagfe-fade after just 3 to 6 months. Pagkatapos ng 6 na buwan, masasanay ka na. Ordinaryong bakal na lang ulit, yan para sa'yo na naiipit din sa parehong traffic sa EDSA kasama ng mga lumang jeep. Nawala na yung excitement mo, pero alam mo kung anong hindi nawala? Yung 12,000 pesos na utang mo sa bangko buwan-buwan. Nandiyan pa rin yon for the next 4.5 years. Baka sabihin mo sa akin ngayon para i-defend ang sarili mo, Juan, delikado ang second hand. Sirain yan. Baka mapapagastos lang ako ng mas malaki sa talyer kay kapaayos. That is a valid fear. Totoo namang may risk ang second hand. Pero may napakasimpleng solution dyan na madalas hindi ginagawa ng mga tamad at nagmamadali. Magbayad ka ng trusted mechanic. Maglabas ka ng 1,000 or 2,000 pesos para i-check ng buo yung makina, ilalim at computer ng sasakyan bago mo bilhin. Isipin mo, yung 2,000 pesos na ibinayad mo sa mekaniko ang magliligtas sa'yo sa 600,000 pesos na depreciation cliff. Napakaliit na investment para sa peace of mind. So, paano mo ito i-apply sa buhay mo ngayon? Heto ang 3-step smart money action plan mo kapag kailangan mo ng sasakyan. Step 1. Kill your ego. Tanggapin mo na kailangan mo lang ng sasakyan to get from point A to point B ng safe at tuyo. Hindi ito status symbol. Hindi mo kailangang patunayan sa mga batchmates mo sa Facebook na successful ka. Tandaan mo, fake rich is the enemy of real wealth. Step 2.
Follow the 5-year rule. Humanap ka ng sasakyan na 3 to 5 years old. Bakit? Dahil hahayaan mong yung unang may-ari ang sumalo ng pinakamasakit na depreciation drop sa unang 3 taon. Ikaw na ang bibili ng asset na naka-discount na ng malaki. Step 3. Buy in cash. Kung hindi mo kayang bayaran in full cash yung second hand, ibig sabihin, you cannot afford the car yet. Mag-commute ka muna hanggang makaipon ka. Listen to me carefully. Tingnan mo ako sa mata. You are not your car. Ang halaga mo bilang tao at ang success mo ay hindi nakadepende sa logo na nakadikit sa manibela mo. Real wealth is silent. Ang totoong mayaman, wala sa kalsada na nag-o-overheat sa traffic para ipagmalaki ang sasakyan niya. Ang totoong wealth ay nasa bangko, nasa investments, na patuloy na nagko-compound at lumalaki habang natutulog ka sa gabi. Ako si Juan. Tinuturo ko ang brutal na math ng pera para hindi ka maging alipin ng mga bangko at ng sarili mong ego. Kung nakita mo yung value ng video na to at nagising ang utak mo sa illusion ng brand new cars, huwag mong suluhin yung knowledge na ito. I-share mo ito agad sa tropa mong kating-kati na kumuha ng 5-year auto loan. Ililigtas mo ang future niya. At i-hit mo na yung subscribe button para sa mas marami pang data-driven reality checks na tutulong sa iyong yumaman ng totoo. Maraming salamat sa panonood. Always play the long game. Cheers!